Hi guys! Tingnan nyo, walang lipstick, walang makeup, ang pangit ko. Lalo akong tumatanda tingnan, pero okay lang. Ayun ang Ayun ang natural. Ay, nag-aantay lang ako dito sa asawa ko, sa loob ng sasakyan. Mayroon siyang inspection. Paborito ko talaga yung ako ay isang anak ng mahirap. Lagi na lang sumikap. Ang buhay ko'y walang sigla. Puros na lang dusa. Paano ba ngayon ang buhay ko? Isang isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Nakalimutan ko na. Di ko na alam ang kasunod na lyric na mental block na ako. Pero mga angel, kaya ninyo yan. Go angel! At maraming salamat sa mga nagre-remix sa akin. At gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga angel ko na kinakantahan nila ako sa paborito kong isang anak na mahirap. Kasi ako, sa totoong buhay, ay iyon ako. Iyon ako. Gumanda lang naman ako na hindi na ako naging mahirap. Palagi na ako may kinakain. Dahil ako ay nandito sa ibang bansa sa asawa ko. Pero ako ay naghihirap pa rin. Hindi ko sinabing mayaman ako. Naghihirap pa rin. Ganon pa rin ako, walang pinagbago. Pero kung ikikwento ko ang buhay ko sa inyo, sigurado kayong mapapaiyak. Kasi pag ako nagkwento ng buhay ko, totoo yun. Pero unti-unti ko na inuumpisahan na ikwento sa inyo ang buhay ko. Sa paparaan ng Reels at YouTube. Kung mayroon magkikwento ng buhay ko at gagawin nila ng pinikula o kaya yung MMK, yung sinasabi sa inyong MMK sa inyo, papayag ako basta kumontak lang sila sa akin. Dati kasi mayroon. Kasi ang buhay ko, mayroon na akong book. Yung asawa ko nakagawa na ng book. Naka-lodging na yan. Isang beses pa lang. Pero dito lang yung book sa Australia. Wala dyan sa inyo. Pero gagawa pa ako ng isang istorya ng book ko. Uumpisahan ko ng simula pa lang ako ng maliit pa. Yung maliit pa, kulot ang buhok, baluga daw ako. Maraming yung bulok ang katawan. Yung ulo ko ay maraming kuto. Pero yun ay nawala na yun. Dahil iyon ay sa pagsusunikap ko na isang anak ng mahirap.
Isang kahig, isang tuka, ganyan ako kadukha. Ayan ang buhay ni Ruthie Peters. Ako ang breadwinner ng mga pamilya ko. Kaya ako ay hindi nakapag-aral. 10 years old pa lang ako ay nagtrabaho na. Pero marami akong naranasan sa pang-aapi sa buhay ko. Mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, dahil sa hitsura ko. Pasalamat na lang ako, may nag-ampon sa akin. At ako'y napadpad dito at nakilala ko ang unang asawa ko at pangalawang asawa ko. Iyon. Pero ganun pa man, ay gusto ko pa rin makatulong ng ibang mga tao ng katulad ko. Kasi nung araw, walang tumulong sa akin. Walang tumulong sa akin. Kahit ako ay gutom na, wala. Kaya ako ay napilitan ako magpalimos doon sa palengke sa Divisoria. At maghakot ng mga gulay para lang ako makakain. Maraming bisis na ako muntik na marip, pero sa tapang ko, natatakasan ko. Kahit yung mga amo ko noon, yung ilang bisis ako nangamuhan, mayroong pulis ako noon na naging amo ko. Ang asawa niya ay nagtatrabaho sa PLDT daw, tapos siya naman ay pulis. Pag umaalis na yung amo kong babae, naglalaba ako. Ngayon yung amo ko naman lalaki na pulis. Kung ano-anong inuutos sa akin, papupuntahan ako sa kwarto niya. Hinihipuan niya ako. Sinampal niya ako, binugbog niya ako. Kasi sinumbong ko siya sa asawa niya. Pero hindi niya ako nakuha. Hindi niya ako naghahasa. Pero sa ibang parteng katawan ko ay nahawakan niya. Nung bata pa ako niyan, siguro mga 12 years old pa lang ako. Kaya itinanim ko sa puso ko na ni minsan hindi ako mag-aasawa ng Pilipino. Tapos ni minsan, para bang nasuklaman ko yung mga pulis. Dahil sa nangyari sa akin. Pero hindi ko naman nila lahat. Hindi ko nila lahat naman yun. Kasi alam ko naman na mayroon matitino na mga pulis. Siguro nung araw lang yun. Panahon pa yan ni Marcos noon. Ako ay nakidnap na. Nakidnap na ako. Kaya sa karanasan ko dyan sa Pilipinas, may doubt ako. Mahal ko ang Pilipinas dahil sa mga kamag-anak ko. Pero kung sasabihin ko na mahal ko talaga ang Pilipinas, hindi. Dahil sa naranasan ko na nag-api ng mga tao sa akin, hindi ko makakalimutan yan. Marami akong bisis na nangamuhan. Palipat-lipat ako ng amo. Mayroon ako naging amo din sa Nabutas. Hindi ko na lang babanggitin yung kung sino yung pangalan nila naging amo ko. Hindi ko alam kung buhay pa yun sila. mayroon siyang kapatid. Yung amo ko. May kapatid siya na
Siguro mga 30 years old na yung binata. Hindi na ano, matanda na rin. Ay muntik na rin ako maghahasa nun. Basta pag umaalis ang amo ko, ng dalawang amo ko, mag-asawa, ay siya naman ay nandyan sa bahay, walang trabaho. Kasi nag-aaral din yun mahiging pulis. Ay ako ay muntik na rin maghahasa noon. Takbo ako ng takbo kahit saan. Kahit nagkukulong ako sa kubita para hindi lang niya ako mahipuan. Pero ganun pa man, nahipuan din niya ako. Naguhugas ako ng plato. Ang kamay niya ay pinapasok doon sa hita ko. So ako naman ay takbo na naman. Pero yung amo ko, sinumbong ko, hindi naman siya naniwala. Kaya wala akong nagawa. At saka noon, hindi ko alam kung paano lumapit sa mga pulis na magsumbong. Kasi isang pulis din ay hinalay din ako. Pero hindi rin nila nakuha ang importante sa buhay ko. Katawan nila nakuha ko, pero yung isang bagay, nakuha nila, pero isang bagay, hindi nila nakuha. Pati sa halik nakuha nila. Ang akin dito ay kaba na lang ng kaba, na takot na takot. Hanggat sa lumayas na naman ako. Ay nako, nagdrama ako. Hanggat sa tumira ako sa salangsangan. Pero ganun pa rin yan. Nahirapan din ako. Tulog sa lunita. Nang ang sapin ay karton. Kasi wala akong makain. So nagpalimos din ako muli sa lunita. Para lang ako may makain. Alam mo niyo ang mga naranasan ko sa Pilipinas. Walang nakaalam, nanay at tatay ko hindi nila nalaman. Kahit mga kapatid ko hindi nila nalaman. Kahit sarili kong angkol ay pinakitaan nila ako na hindi dapat makita ng isang bagay na bata. Bata pa lang ako, nakikita ko ng mga itsura ng mga lalaki na hindi dapat makita. Ganyan ang naranasan ko. Kaya sabi ko sa Pilipinas noon, hindi ako mag-aasawa. Kasi yung mga gustong humalay sa akin na may mga asawa yun. Kahit nandun pa rin kami sa probinsya, mayroon din sa akin gustong humalay. Ay iyon ay inaanak daw niya ako sa kasal. Naglalaba ako sa bundok. Nililigo. Pinupuntahan niya ako. Muntik na ako malunod noon dahil dinakma niya ako. Pero sa sobrang tapang ko, nalusutan ko. Hindi ako makapagsumbong sa nanay at tatay ko noon dahil siyempre kumpare nila. Tapos mayroon na naman na lalaki. Natandaan nyo yung yung nyug na nilulukad ang tawag doon. Daladala ko ang kapatid ko nung maliit pa. Si Dili, maliit pa yun. Kalong-kalong ko dahil pupuntahan ko si nanay dahil umiiyak ng kapatid ko. Wala na kaming pagkain. Sabi ko na wala nang pagkain. Kasi yung nanay tatay ko noon ay nasa kabila din. Ngayon kailangan ko ng pagkain namin. Tsaka iyak na si Dili, yung kapatid ko na babae. Hapon na yun eh. Pagbalik ko papunta sa kubo namin, sa bahay namin.
inabangan ako. Tinawag niya ako kung gusto ko daw uminom at pagkain, magpahinga daw. Tapos binigyan niya ako ng niyog. Kapag kabigay ng niyog sa akin, sabi niya, ilagay mo yung kapatid mo dun sa ano, halika may pagkain, di tayo kunin mo. Ako naman, siyempre, gutom ako. Pinupunta ako sa kusina. Doon din ako dinakma. Pero sa sobrang tapang ko, sobrang bilis ko, sobrang tapang ko, hindi nagwagi din. So sa lahat, pag uwi ko, dinampot ko ang kapatid ko, si Dili. Maliit pa yun. Takbo kami dun sa bahay. Pagkapit bahay lang namin yun, nagkulong kami. Hindi ko masumbong sa nanay at tatay ko dahil sa siyempre natakot ako kasi sabi niya pang nagsumbong daw ako ay makikipag-away siya sa tatay ko. Siyempre ako naman, may mga kapatid akong lalaki noon, ng mga binata. Hindi ako nagsumbong. Kaya alam nyo guys, kung gagawin MMK ang buhay ko, wagi. Kaya ganun na lang ako katapang. Kasabi ko noon hindi ako mag-aasawa. Pero nung mayroon akong nakilala na mga puti na taga-Australia, lahat yun ay nagbago. Hanggat sa nawala na ang nanay ko at tatay ko at mga ibang kapatid ko. Hindi nila alam ang naranasan ko. Takot ako eh. At saka walang maniniwala. Alam ko yung mga pulis noon na hindi maniniwala kapag walang testigo, walang ebidensya. Ganun nun ang panahon ni Marcos. Tsaka wala naman akong kaalam-alam. Dahil nga sa dito na to, napakalaki kasi nito. Kaya akala nila ay ano na ako, dalaga na ako. Kaya kayo dyan, huwag kayong magpapalaki ng ganito. At sana nag-enjoy kayo sa istorya ko. Parang MMK ano. Marami pa kayong gusto kong ipaalam sa inyo. Ang buhay ko dito. Maraming salamat. Please subscribe me in my YouTube channel. Marami pa kayong matututunan tungkol sa buhay ko. Si Ruthie Peters YouTube channel. Thank you so much.